Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aquarius for the week. New Moon in Scorpio. Go deeper ang mensahe sa inyo. So, New Moon is an energy of new beginning, Aquarius. Kaya definitely, you're going to start something new. You're going to create something new dito sa buhay ninyo. Depende sa inyong sitwasyon. Kayo lang din naman na nakakaalam niyan kung ano yung bagong papasukin ninyo. No? Bagong sitwasyon na papasukin ninyo dito. Ang mensahe din sa inyo dito, go deeper. No? Do not rely only on what you can see on the surface, but instead, go deeper. Okay? Kung, let's say for example, mga opportunities yan, wag kayong masyadong naniniwala agad-agad sa lahat ng kung ano lang ang inyong nakikita, because for sure, that is not it. No? Hindi pa yan ang lahat-lahat. That's not all. Kaya, you need to go deeper, you need to dig deep into that opportunity, mag-imbestiga ka, mag-research ka, para mas maganda mas marami kang alam about sa mga opportunities na yan, mas magiging maganda yung pamimili ninyo kung alin yung best para sa'yo, hindi ba? So, posibleng gano'n ang sitwasyon dito for some of you. We have first quarter moon in Leo, be humble, napakasimple at napakagandang reminder ito para sa inyo na ano't ano man na maging estado ninyo sa buhay, ano man ang kakalagyan ninyo, or ano man yung magiging, kung ano man ang magiging sitwasyon ninyo, Aquarius, be humble, okay? Always be humble. So, what else? We have last quarter moon in Scorpio. Reveal what needs to be seen. Ayan. Kung ano lang yung kailangan talagang makita, kung ano ang kailangan mong ipakita, kung ano yung kailangan ng sitwasyon, yun lang, no? Kumbaga, ilimit ninyo yung yung mga impormasyon na ilalabas ninyo, no? Kung ano lang yung kailangan, yun lang ang ibigay ninyo, okay? So, what else? We have animal totems, ayan. So, yung animal totems na to, Aquarius, this is one way also of God or the divine universe sending you messages, sending you guidance, no, through animals. At saka masasabi ninyo na yung specific animal na yan is your animal totem. It's because pansinin ninyo na kung meron kayong isang klaseng animal na laging nag-show up sa buhay ninyo sa kahit anumang sitwasyon. Let's say for example, tumatanaw-tanaw lang kayo sa bintana, let's say for example the butterfly, no? Lagi ninyo nakikita ang butterfly. Okay? Tapos magba-browse kayo ng cellphone ninyo, makikita ninyo butterfly pa rin. Magba-browse, manunod kayo ng TV, makikita mo yung butterfly pa rin, no? At kahit saan nakikita ninyo ang butterfly, kahit sa mga magazines or nagba-browse kayo ng libro or magazine whatsoever, pag lagi ninyo nakikita ang specific animal na yan anywhere at a certain time, that could be your animal totem. There is an important message na pinapadala sa inyo in divine universe, kaya nagsisend siya ng certain animal, no, sa inyo, and that could be your animal totem. Okay? So, kapag merong ganong sitwasyon sa inyo, na figure out ninyo na, let's say, for example, grasshopper, diba? Yun yung mga most common animals and insects na ginagamit ng spirit world para maghatid sa atin ng mga mensahe, no? Through animals, mga grasshoppers, mga butterflies, a certain kind of birds, yung mga ganon. So, depende sa inyong sitwasyon. Kapag na-figure out ninyo na kung ano yung animal totem ninyo, i-google ninyo agad yan. Tignan ninyo kung anong symbolism niyan, ano yung mensahe, no? Na mababasa ninyo dyan, because those insights na makukuha ninyo dyan is a message from the divine. So, what else for Aquarius? We have up from the depths and releasing difficulty.
Ayan. So, this is really good, no? Really good energy dito kasi magtatagumpay na kayo. Finally, kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyo dito, Aquarius, na medyo masalimuot, chaotic, troublesome situation, difficult times na pinagdadaanan ninyo, you're going to release that now. You are putting an end to that, no? Ano na kayo, you are finally seeing the light at the end of the tunnel, kumbaga. Papunta na kayo sa tagumpay. Mapagtatagumpayan nyo na ang hamon ng buhay na ito na pinagdadaanan ninyo. No? Mahahanapan nyo na ng solusyon ng mga problema, makakalabas na kayo dito sa mga challenging situation na pinagdadaanan ninyo, Aquarius. So, we have family tree, expansion and legacy. Maaaring may mga usapin dito ng pagnenegosyo, no? Maaring ganon. May usapin dito ng mana, yung mga ganon. So, maaring naghahati-hati na kayo ng mana ninyo. Siguro, meron na ditong will na binabasa sa inyo at may mga division na kung ano man yung mga property na paghahatian. Siguro may mga ganong usapin na ngayon. Posible din ang iba sa inyo dito is expanding your family. Maaaring may ganun din sitwasyon. Posible din ang iba sa inyo dito is growing your family, planning to grow your family, having more kids, yung mga ganon. So, good luck. Good luck, Aquarius. Isang masayang pamilya dito ang parang nakikita ko for some of you. So, we have 10. Yan, 10 of Swords. 10 represents endings, no? At saka pag may ending, 'di ba? Merong beginning. Kaya napakaganda ng energy nito kasi ano to kumbaga nalilift na, no? Nalilift na yung sadness, nalilift na yung energy ng bigat sa buhay, sa kalooban ninyo. Kasi tingnan ninyo, this is the stabbed in the back energy. Yung bang siguro ang sitwasyon dito nung nakaraan ang nangyari ito maaring matagal na itong nangyari sa inyo. Maaring nabitray kayo, niloko kayo, na-cheat kayo, napagsinungalingan kayo, no? Maaring ganon. It could be by anyone, no? Na mahal ninyo sa buhay. Kaya, kung naloko kayo or whatsoever, talagang ang epekto ng sitwasyon na yan is parang tusok na tusok, no? To your core, as in masakit. As in, naano kayo dito, na parang bumagsak kayo dito talaga, no? Dahil sa sobrang sakit, sa sobrang frustration ninyo sa person because you really love that person. Kaya ganun na lang kalaki yung sama ng loob ninyo na madiskubre ninyo na loko kayo or na pinagsinungalingan kayo, no? Whatever the case may be. So, yun. And for the longest time, maaaring hinarbor ninyo yun sa puso ninyo. For the longest time, talagang nasaktan kayo, no? Yung ganon. Yung parang hindi kayo makabangon-bangon. Pero ngayon, Aquarius, you are putting an end to that, no? As you can see dito, lumabas na, 'di ba, yung dark part na to, that is yung sama ng loob ninyo, yung galit ninyo, yung ganon. Nabalot kayo niyan, no? Nung nangyari kung ano man ang nangyari dito sa inyo, binabalot kayo ng kadiliman, kumbaga, no? So, ang sobrang sama ng loob ninyo, frustration ninyo. Pero ngayon, it's starting to lift, 'di ba? Umakyat na yung itim. Lumabas na yung dagat, lumabas na yung mountains, lumalabas na, sumisikat na muli ang araw. So, that is really an optimistic energy na ngayon parang gumagaan ang inyong pakiramdam, maaring may acceptance na dito na whatever happened in the past, that is already in the past, that happened already. So, you need to move on na sa ngayon. Parang ganun na ngayon ang nararamdaman ng iba sa inyong Aquarius. Kaya, that is really very beautiful. Na ngayon, gusto mo nang magbagong buhay, you are heading towards a new beginning, you are open to change na ngayon ng buhay ninyo, you're heading towards happiness na, may forgiveness na siguro dito, kaya naman gumagaan na ang inyong pakiramdam. So, what else? We have 7 of Cups. These are multiple opportunities coming in. This could be linked to anything. This could be new opportunity for to meet new people, to meet to build a new relationship. You know, it could be anything. It could be trabaho, could be negosyo, it could be in any area of life, no? But maaring ma-overwhelm din kayo dito kasi maaring yung mga opportunities na to, maaring sabay-sabay dadating and maybe ma-overwhelm kayo. Kaya,
feels like you need direction dito, no? You need direction. You need a guidance dito from the divine. Kaya, ang invitation sa inyo dito, tune into your intuition dahil sa panahon ng kaguluhan sa isipan, may confusion, your intuition is not going to fail you, Yung intuition ninyo will always guide you to the right path, okay? It will always lead you to the right decision, okay? So, we have King of Wands. Ayan, you're going for whatever you want sa buhay ninyo. Kung ano man yung ina-envision ninyo for yourself, magiging decidido kayo, no? Talagang abutin yan. Maganda rin dito, no? Kung anong kailangan ninyo ngayon, even if you don't ask for help, you are attracting people, helpful and supportive people towards you. Kaya sila na yung magkukusa na mag-offer sa inyo ng tulong. Kaya napakaganda rin ang energy na to. Because you're very charismatic, no? You're very attractive to many people. Nagmamagnetize ka ng mga tao towards you na very supportive and very helpful. Kasi nai-inspire din sila sa'yo, Aquarius. You are also inspiring many people. Kaya yung mga taong yon na natatouch mo ang buhay is talagang lagi din silang nandyan, willing din na sumuporta at tumulong sa iyo kung ano man ang kailangan ninyo. This could be about entrepreneurship, kaya maaaring ang iba sa inyo dito magne-negosyo na, maaaring magpuput up na ng online business, home-based business, mga ganon, posibleng ganon. For others of you, this could be leadership role. Maaring mapopromote ang iba sa inyo dito para maging supervisor, maging manager, or to be the leader of the organization, maaring ganon. So, good luck. And that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.